Magandang araw mga kaibigan. Welcome sa ating bagong channel, The General's Viewpoint. So, backup channel ito ng yung naunang channel natin, The General's Opinion. Preparasyon lang in kaso yung ginagawa ng Malacanang ngayon na sinusupil nila, gusto nilang patahimikin ang mga vloggers katulad ni Maharlika, ako at iba pa. Kung nakaya nilang ipa-take down ang Facebook page ni Maharlika na ang tagal-tagal na noon, 2015 pa, ito paghahanda. Pag na-take down nila ang The General's Opinion, dito tayo tuloy-tuloy sa ating expose, pagsisiwalat sa katotohanan. Okay. Habang active pa, habang wala pang problema sa The General's Opinion, gawin ko ring active ang channel na ito. Kailang ang i-vlog ko more on lighter things. Hindi na about politics, okay? Ang politics doon sa opinion. Itong viewpoint, yan, spiritual matters. My personal experiences sa military, yung mga labanan. I believe maraming mga bagong subscribers ko, gusto nyo malaman ano yung mga pinagdaanan kong labanan, yung life and death experiences. Okay. Family matters. Husband and wife relationship. Health tips, farming, travel. Ayan, dito yung more on wholesome matters ang i-vlog ko dito. At the same time, yung mga anak ko gusto rin nilang mag-vlog o pamangkin. I will invite them to make their own vlogs, ipakilala nila mga sarili nila. Ayun, so this will be a family vlog ng Makanas. So, yun po ang concept. So, this time, i-share ko sa inyo yung una kong vlog tungkol sa spiritual matters. Is there life after death? Importante ito dahil ang buhay natin, hiram lang sa Diyos. Anytime, kunin tayo ng Panginoon. Pag kinuha na ng Panginoon ang buhay, saan ka papunta? Ayan. So, panoorin nyo ang video na ito. At I hope God will open your spiritual eyes in understanding na makita nyo yung ebanghelyo, gospel ng ating Panginoong Hesus. Enjoy po ang video na ito. Magandang umaga mga kaibigan. Nandito ako ngayon sa aming tree house sa Cagayan de Oro. Ito, umiinom ng green tea. Kung maalala nyo, yung mother-in-law ko, na video ko noon na na-stroke, na dala namin sa ospital, the following day, sumakabilang buhay na siya. At dito kami ngayon sa Cagayan de Oro, naglalamay. Okay, let me discuss a very important topic this morning. Tungkol sa kamatayan, death. Nung bagong pasok ako as lieutenant noong 1983, first assignment ko in Manawag, Pangasinan, nagkaroon ako ng matinding takot na mamatay kasi sundalo na ako eh. Lalo na nung malaman ko na ma-assign ako sa Mindanao. So ako, nagdasal ako sa Diyos, hindi naman ako relihiyosong tao. Kaya lang, I grew up in a Roman Catholic family. Tinuruan kami na may Diyos, may Panginoong Hesus, gano'n. So, I pray to God. Sabi ko, Panginoon, mamamatay ako sa Mindanao. Tulungan niyo ako. Anong mangyari sa akin after my death, hindi ko alam. So, takot na takot akong mamatay. God answered my prayer. Dumating ang panahon, under training kami noon, naka-formation kami sa parade ground. Meron kaming military chaplain. The highest military chaplain in the AP, we call him Bishop. His name was Bishop Tumulak. He explained to us the meaning of death.
DEATH. Acronym lang pala yung death na yan at gusto kong i-share sa inyo kasi ang laking tulong sa akin itong naintindihan ko ano yung meaning ng death. So sabi ng aming military bishop, D stands for departing. Aalis tayo sa mundong ito. E, sabi niya, eternally. Panghabang buhay na aalis ka, hindi ka na babalik. It's a one-way ticket. Departing eternally. A, sabi ng bishop, abandoning all. Wala kang madadala ni kusing. Okay? T, sabi niya, to, you travel. So if you travel, there must be a destination. So ang destination, sabi ng bishop, ETS. Yung ETS na yan, junction o dalawang daan ang ETS. Yung isang ETS pataas, yung isang ETS pababa. Then he said, ETS pataas is heaven, ETS pababa is hell. So in short, that means departing eternally, abandoning all, to heaven or hell. So with that explanation ng bishop, sabi ko, wow, naliwanagan ako. Mayroon palang life after death. May papupuntahan. So, since then on, nag-discern ako na gusto ko sa langit. But how to go to heaven, I don't know. So, nung nasa na ako sa Mindanao, a military colonel, a religious one, God-fearing man, his name is Colonel Balintag, sabi niya sa akin, Johnny, huwag kang matakot. We'll go to heaven. He's very sure of it. Sabi ko, sir, paano? If death has a meaning, listen, Bible, the Word of God has also a meaning. B-I-B-L-E, we need the Bible. Sir, what's the meaning of B-I-B-L-E, Bible? Sabi niya, Bible means best investment before leaving earth. Wow! Death is departing. Bago tayo pala aalis sa mundong ito, ang pinakamagandang punan ang salita ng Diyos sa Bible. So, nung una, hindi nga ako religyoso, hindi ako nagbabasa ng Bible. But, nung naintindihan ko ang meaning ng death at meaning ng Bible, I started reading the Word of God every day. And that was so many years ago until now, I still read the Bible. I-share ko sa inyo 6 verses from the Bible na nilagay ko sa puso ko, pinaniwalaan ko, at kung mamamatay man ako ngayon, I have that assurance of going to heaven, not because of what I have done, but because of the Word of God. Okay, 6 verses, inilagay ko dito sa fingers. Number 1, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Yan ang salita niya dito sa thumb. Next verse. Illustration muna. Ito palang thumb, ito ang langit. Itong pointing finger, lupa, nandito ako. Kung mamamatay na ako ngayon, kung ako lang, I cannot go to heaven. Why? Romans 3:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Ako makasalanan. Itong Diyos na ito is holy. Hindi ako makakarating doon dahil sa aking makasalanan. But don't worry. Because God loves me, ang ginawa ng Diyos, siya ang lumapit sa akin. That's the 3rd verse now dito. Si Jesus Christ, He came down to earth to pay the penalty of my sins. 1 Peter 3:18, sabi sa Bible, si Kristo namatay just once, sa makausa lamang, dahil sa ating mga sala, siya nga walang kasalanan, namatay sa mga taong makasalanan para dalhin tayo sa Diyos. Wow! Kung ako lang, hindi ako makakapunta. But because of my Lord Jesus Christ dying on the cross, paying the penalty of my sins, I can go now to heaven. So, number 4, Revelation 3:20. Jesus Christ is knocking at our life. Sabi niya, I stand at the door and knocks. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him, dine with him, and he with me. Ang Panginoon,
tumutok-tok sa mga buhay natin, sa mga puso, gusto niyang pumasok at tumira dyan as Lord and Savior. So ako, nung naintindihan ko niyan, why not? Tinanggap ko siya dito sa buhay ko. John 1:12, sabi ng Bible, sa lahat ng naniniwala at tumanggap kang Jesus, sila binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Wow! Anak na pala ako ng Diyos dahil kay Panginoong Isus. So, result, dito, pang-anim. Assurance of salvation. 1 John chapter 5, verse 11 and 12. Sabi sa Bible, and this is the testimony, God has given us eternal life, and this life is in His Son, Jesus Christ. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. So, dahil nandito ang Panginoong Isus sa buhay ko, hindi na ako takot mamatay dahil anak na ako ng Diyos. If I die today, I am not worried at all. I am not afraid. I will go to heaven. Kayo rin mga kapatid, mga kaibigan, God is knocking, Jesus is knocking at the door of your hearts. Just accept Him. How to accept the Lord Jesus Christ? Just 3 simple steps. Number 1, just accept that you are a sinner. Number 2, paniwalaan mo lang na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para bayaran ang lahat ng kasalanan mo. Number 3, tawagin mo siya sa buhay mo para tumira siya dyan. And at the time of your death, at the time of my death, God or Jesus Christ will bring us to heaven. Dahil sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father or to heaven except by me. John 14:6. So yun lang ang may share ko mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong lahat.